Tomb Raider King, Chapter 2. Isang lungsod ang bumungad, mataas ang mga gusali, ngunit sa gitna nito, may bumagsak na templong bato. Wasak ang paligid, kumalat ang mahiwagang enerhiya, matapos lumunin ng kapangyarihan ng mga relic ang mundo. Akala ko wala ng bagay na ikagugulat ko pa, pero mukhang ngayong araw ay mapupuno ng mga sorpresa. Una, hindi ako naniwala na may libingang magpapang-inag sa takot kahit sa isang bihasang Tomb Raider tulad ko. Isang madilim na kuweba, may malaking ahas na nakakulong sa mga rehas. Dilaw ang mga mata, nag-aabang. Pangalawa, ang misyong ipinadala ako sa libingang iyon ay isang bitag. Bitag na inihanda ng hayop na si Quan Te-jun. Ngumisi ang isang lalaking nakaasol na Amerikana. Si Quan Te-jun, bakas sa mukha niya ang kasamaan. At panghuli, nasa loob ako ng istasyon ng pulis. Seryoso ang mukha ko, pawisan. Bago ako mamatay, bigla akong bumalik ng 15 taon sa nakaraan. Tumingin ako sa gilid at ngumiti ng bahagya. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero ito na ang pinakamalaking pagkakataon na makukuha ko. Maaangkin ko ang lahat ng relic bago pa makuha ng iba. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Tumangala ako, blanko ang tingin. Ano bang problema mo? Kanina ka patulala, hindi ka man lang nakikinig sa mga investigador. Isang babaeng may kulot na buhok ang galit na nakatayo sa harap ko. Sa likod niya, isang batang nakadilaw na hoodie ang nagmamasid. Tingin mo ba biro lang ito? Sigaw ng babae, sinaktan mo ang anak ko. Senior high pa lang ang anak ko. Nakangisi ang bata sa likod. Paano kung maperwisyo mo siya habang buhay? Papanagutan mo ba iyon? Magbayad ka na lang ng danyos ngayon, kung hindi ay sa kulungan ka pupulutin. Og, ang ingay niya. Bulong ko sa sarili. Kailangan ko munang ayusin ang sitwasyong ito. Kahit 15 taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa alaala ko. Ang high school kid na ito ang unang naghamon ng away. Hindi ako tinantanan ng bata, kaya napilitan akong medyo dahasin siya. Pero plinano niya ito mula simula pa lang. Bahagya ko lang siyang nahawakan pero bigla siyang bumagsak sa sahig. Napilitan akong humingi ng tawad at magmakaawa para lang bawasan ang sobrang laki ng hinihingi nilang bayad. Nagulat ako, bayad, wala pa akong pera ngayon. Nasa mesa ang mga gamit, piku, sombrero, kutsilyo, at susi. Wala rin dito ang mga gamit ko at ang relic ng RK logo. Lintik, wala rin akong pagkakakitaan. Paano ko makokolekta ang lahat ng relic kung ganito? Akala ko may laban ako. Mukhang panloloko lang pala ang lahat. Hinawakan ko ang ulo ko at napapikit. Ano? Gulat na sigaw ng babae. Uulitin mo na naman ang hindi mo pagpansin sa akin. Kapag kinakausap ka, dapat nakikinig ka. Sigaw niya habang nakataas ang kamay. Sa loob ng police station, gulat na gulat ang batang nakadilaw at ang mga pulis. Isang mabilis na galaw. Nasangga ko ang kamay ng babae. Nagulat siya. Ako rin. Oh, nasangga ko. Dahil badala ko pa rin ang 15 taong kaalaman at karanasan sa pakikipaglaban, kaya gumaling ang reflexes ko. Mukhang pabor ito sa akin. Tumayo ako at hinawakan ang palso niya. Kumalma ka, Tia. Ang anak mo ang naunang naghamon ng away. Tsaka, hindi ba kayong dalawa ang nagiging katawa-tawa ngayon? Totoo nga pala ang kasabihan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Anong sinabi mo, hayop ka? Sigaw ng bata sabay sugod. Plano ko sanang maging mabait at palampasin na lang kayo. Pero, mabilis ang suntok ng bata. Pero mas mabilis ako. Sinalag ko ang kamao niya. Teka, aray, ang sakit, ang sakit. Binuwal ko siya sa sahig. Umiyak ang bata sa sakit. Talagang gamaan ang katawan ko kaysa dati. Siguro dahil hindi ko pa nararanasan ang side effects ng mga relic. Tumigil kayong lahat. Sigaw ng mga pulis na papalapit. Ano bang ginagawa niyong gulo sa loob ng istasyon? Ay, wala akong pera para ibigay sa mga taong ito. Sabi ko sa mga pulis habang nakatayo. Sa sahig, tinutulungan ng babae ang anak niya. Kung gusto ninyo, ikulong niyo na lang ako. Ano? Gulat ang lahat. Baliw ka ba? Mas gugustuhin mo pang magkaroon ng criminal record kaysa magbayad sa amin. Fine. Kasalanan mo ito. Malaking pagkakamali ang ginawa mo. Criminal record. Wala nang kwenta iyan ngayon. Nasa loob na ako ng kulungan. Nakaupo sa sahig. Kapag lumitaw na ang mga relic, babalutin ng kaguluhan at kawalan ng batas ang buong mundo. Nakaupo ako sa sulok ng selda.
Maganda na mas malakas na ako, pero hindi pa rin ito sapat. Kailangan kong magmadaling humanap ng pagkakakitaan para pandohan ang mga paghuhukay ko. Ano ang dapat kong gawin? Tahimik. Pagkatapos, napatingin ako sa paligid. Ha! Ano ito? May lumulutang na teksto sa harap ko. Tomb Raider Soju Hien. Bakit may mga lumulutang na salita? Hinawakan ko ang ulo ko. Nasisiraan na ba ako ng ulo? Ju Hien. Ang galing. Nagsisimula na akong makakita ng kung ano. Lintik. Tomb Raider Soju Hien. Isang hamak na mandurukot na hindi man lang makahawak ng pala. Ano? Ang mga relic lang ang may kakayahang gumawa ng ganitong bagay. Tumayo ako. Ang uwak ba ang may kagagawan nito? Hoy, ikaw na uwak na hayop. Pinagmamasdan mo ba ako ngayon? Ano bang ginawa mo sa akin? Biglang lumitaw ang isang lilang liwanag sa harap ko. Nabuo ito at naging isang screen. Ano ito? Tomb Raider's Basic Skills 1 sa 4. Spy Rank F. Nagbibigay kakayahan na obserbahan ang loob ng 1 metrong paligid mo. Isa ba itong skill window ng laro? Hayop kang uwak ka. Sigaw ko habang sinusuntok ang screen. Akala mo ba laro ang buhay ko? Ano naman ngayon? New Quest. Buhayin ang 4 na pangunahing kasanayan ng Tomb Raider. Para maging ganap na Tomb Raider, kailangan mong gisingin ang 4 na kasanayang nakatago sa loob mo. Wow! May skill window na, may quest window pa ngayon. Anong nangyayari? Pakiusap, tumahimik kayo, sabi ko sa pulis na nasa labas ng rehas. Ah, sige, ako lang ba ang nakakakita ng mga window na ito? Ang kintab nito, pero, nakakaintriga, katulad ng sinasabi ng skill window. Nakikita ko ang lahat ng bagay sa loob ng 1 metro ng detalyado. Parang eksakto sa kakayahan ng relic ng archaeologo ko. Lahat ba ng dating kakayahan ko ay naging ganito? Kung 1 sa 4 pa lang ang skill ko, ibig sabihin makakakuha pa ako ng iba. Tama ba? Kung ganito ang magiging takbo ng mga kakayahan ko, wala nang dahilan para habulin ko pa ang relic ng archaeologo. Sobrang kapaki-pakinabang nito. Pero, ano ba ang pinaplano ng uwak na relic na iyon? Ang mga relic ay hindi basta-basta tumutulong sa tao ng kusa. Soju Hien. Napalingon ako. Panipi tandang padamdam panipi. May lalaking kamakaway sa labas ng rehas. Sa labas ng police station, naglalakad kami. Sinasabi ko sa iyo, sanay na sa gulo ang batang iyon. Hindi ikaw ang dapat nakulong. Gayunpaman, ako na ang bahala sa kasong ito, kaya huwag ka nang mag-alala masyado. Salamat, Jianwu Hang. Detective Kim Jianwu, siya ang nakatatandang kapatid na kumupkup sa akin noong ulila pa ako, at itinuring ako na parang tunay niyang kapatid. Oh, ano ito? Nagpapasalamat ka na ngayon. Ngiti niya, mukhang natakot ka sa kulungan, ano? Ha, hindi ko napansin na ganito pala siya kabata 15 taon na ang nakalilipas. Nasa loob ko, ito na ba ang magiging normal ngayon? Hang, may gusto akong itanong sa iyo. Ha, may naiulat na bang kakaibang pangyayari? Tumingin ako sa kanya, o anumang ulat tungkol sa mga supernatural na kapangyarihan. Ano ba? Lasing ka ba? Sa totoo lang, ngayong naiisip ko, sigurado akong may supernatural powers ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano niya nahanap ng ganoon kadali ang tinatago kong pera. Mukhang wala pang lumilitaw na relic user. Umuwi ka na at magpahinga. Tapik niya sa balikat ko. Kahit na nagsisimula ng lumitaw ang mga libingan sa iba't ibang lugar. Kumaway siya habang papalayo. Hindi pa ito nagdudulot ng malaking gulo dahil wala pa namang mga relic user. Sa madaling salita, ngayon ang perpektong oras para kumilos. Lumingon ako at ngumiti. Dahil magagamit ko na ang mga kasanayan ko, malaki ang tsansa kong magtagumpay sa mga plano ko. Naglalakad ako sa madilim na eskinita. Ang tanging problema ay wala akong pera. Sa simula, ang pinakamagagandang relic ay lumitaw sa kung saan sa Europa o Amerika. Paano ako makakabili ng pamasahe papunta sa mga lugar na iyon? Hoy, Soju Hien. May grupo ng mga lalaking hamarang sa daan ko. Bakit ka gumagala imbes na nagtatrabaho? Dahil ikaw ang pinakabata, hindi ba dapat mas nagsusumikap ka sa trabaho mo? Ang mga ito, nakita ko na ang pagkakakitaan ko. Ngumisi ako sa kanila. Thank you mga boss, stay tuned lang pa, like, share and subscribe na lang para updated kayo sa mga upload natin.